So I am Mr. Erwin Martin, or kilala bilang Sir Renzi. Nagtatrabaho ko dito. I am a teacher from Dalil. So pinagkakaawalan ko, eto, nanonood ako ng mga DIY. Okay, sige. O kilala kayo bilang isang tao. Sabihin ang katangian o ang kabutihang nagawa ng kinakapanayam paano ninyo nalinang nalagay. Okay. So, yung mga kabutihan, paano nalilinang? Okay. Very simple. Life is too short. Basta pag nagising mo ng umaga, pasalamat ka kay Lord at the same time, ituloy ang buhay ng may meeting. Yun. Sino ang naka-influence sa'yo upang malinaw ang taglay mong pagpapahalaga at value? Actually, marami. Okay? Pero, syempre, unahin ko na dyan, ang naka-influence talaga, syempre, yung mga magulang. No? So, makukuha mo yung aspeto, lahat. Kasi yung unang teacher natin na magtuturo ng gano'n. But anyway, sila yung naka-influence sa akin. And of course, yung mga taong nakapaligid sa akin, especially yung mga teachers, or yung mga taong maraming nakapaligid sa'yo, pero syempre, manilili ka pa rin. Doon ka doon sa mga taong may good influence at the same time, yung tutulungan kang mag-grow with isang tao. Ayun. O ano ang mga pangyayari sa inyong buhay na sinumbong ang inyong pagpapahalaga at virtue? Paano mo natugunan ang mga ito? Okay. So, sa buhay, marami talagang mga downs na hindi mawawala. Kasi parte ng buhay yung mga problema. Okay, pero dumarating yung point sometimes bilang isang tao, nare-reach mo yung tinatawag nilang bottom rock. Okay, since you reach your bottom rock, wala ka namang magagawa kundi you go up. So, yun yung gagawin mo. But make sure kung gagawa ka ng paraan para bumangon muli, make sure mo na wala kang matatapakan at maaagarabyadong tao. Gumawa ka ng paraan na alam mo makakabuti sa'yo at alam mo wala kang mababayolate na rules, lalo na yung rules ng sa taas or yung matagal. Sige. Paano mo hinaharap ang mga hamon at karanasan na maaaring sumubok sa iyong mga pagpapahalaga at virtue? Good. So, inaharap mo yan, syempre, unang-una, with prayers talaga. When you wake up in the morning, definitely you pray. Not only for Thanksgiving, of course, dahil alam natin parte na ng buhay ang problema, lagi magdasal. At the same time, always ask for His guidance. Nang sa ganun, maharap mo ng maayos yan. Kasi ang problema, parte ng buhay. No? Huwag mo silang i-take as a problem. Problem are learnings. No? Ang mga problema, okay, tanggapin mo na tanggapin kasi parte sila. Pero make sure, matututo ka sa kanila. Next. O ano ang mga benepisyo ng pagpapakita ng pagpapahalaga at virtue sa iyong sarili at sa iba? Okay, so ano yung mga benefits? Siyempre, wala naman tayong masamang virtue or mga virtue or mga mahulalian. Okay, so siguro, ganito lang yung kasimple. Kapag nagbigay ka ng kabutihan, ang ibabalik din sa iyo is kabutihan. And those are the advantages na meron. Next, kung nagbigay ka ng kasiyahan, mabibigay din sa iyo is kasiyahan. But make sure when you give, there's no something or huwag kang mag-expect ng something in return. No, you give them, okay, you show them, okay, it is because ikaw yun. No, genuine yun. Galing sa puso mo yun. Yun. Ano ang pinakamahalagang virtue para sa iyo at bakit? Actually, marami naman yun eh. Pero siguro pinakamahalaga is yung maging totoo ka sa sarili mo. If you are true with yourself, okay, kung yung virtue mo, yung paniniwala mo yan, okay, lahat magiging mabuti. Lahat is magiging maayos. O, sige, next. O paano mo itinataguyod ang mga virtue na ito sa iyong pang-araw-araw na buhay? O yun, always dapat nare-remind ka kung ano ang mabuti at masama. Tapos, basta't lagi nandun ka dun sa tama. Yun. Basta't always, di ba sabi ko nga, always ask for His guidance. Lagi, isama si Lord sa pang-araw-araw na gawain. And everything will be okay. Sige. O ano ang mensahe po Ninyo sa mga kabataan na tulad namin?
Okay, so mensahe ko sa mga kabataan, very simple. Bilang kabataan, mag-aral kayo ng mabuti kasi yun yung gusto ng mga magulang nyo. Kasi if you love your parents, makikinig tayo. Kasi naniniwala ako, ang tao o ang mga kabataan na marunong makinig, o kaya yung marunong makinig, sila ang may tunay na pagmamahal. Pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa guro, or kahit kanito man yan. Always learn how to listen. Makinig, makinig, makinig. Ayun. At laging piliing maging mabuting tao. That's it. Thank you po. Sige, bye-bye.